Nice one. Maging fortune teller, tingnan ang palad ng isa't isa at sabihin ang nakikita niyong kapalaran. So, titingnan ko. Wow. Hindi na naman naghugas ng kamay. Merong blessing. Ano yung blessing? May apo na darating. Tingin. Tingnan natin ang gender. Ano ka ba talaga magbasa ng ano? Girl. Gender. Saan mo na yan? Saan mo nakikita? Saan mo nakikita? Granddaughter. O, magkakaupo daw si President Bongbong Marcos ngayong taong 2023 according kay Vice President Sara Duterte. Tingnan natin no, kung magkakatotoo yung hula ni Vice President Sara. Sa totoo lang, natutuwa ako sa tambalan nila, no, mga utol. Kasi napakahalaga niyan. Happy New Year sa ating lahat mga utol. Sana'y na-enjoy nyo ang inyong holiday. Anyway, ano nga ba ang kapalaran ng Pilipinas sa taong 2023? Ayan mga utol, ito'y mula sa ating mga leader syempre. President Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte. Ito'y mula kay Bongbong Marcos Vlog. Subscribe nyo yan, like nyo na rin yung video. Alamin na natin para hindi tayo tumagal. Game na! Happy New Year po sa ating lahat. 2023 na. At dahil unang vlog natin ngayon taon ay super special, ang guest naman natin ay si DepEd Secretary Vice President Sara Duterte. Happy New Year, Mr. President, Apo BBM. At syempre, Happy New Year po sa lahat ng nanonood. Medyo matagal na since yung last vlog natin na magkasama. Kampanya pa yata yun eh. Pagkatapos nun ay dire-diretso ng trabaho. Kaya ngayon na lang muli. Naging busy man ang 2022 ay marami tayong dapat ipagpasalamat sa nakaraang taon. Ang biyaya ng pamilya, ng kalusugan, at syempre ang pagkakataong makapagsilbi muli sa bayan. Nakasama ka, Apo BBM. Apo BBM ang tawag sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Anyway, mga utol, ano nga ba masasabi nyo sa panunungkulan ng dalawang ito, ng ating President at ng ating Vice President? Effective nga ba sa loob ng, kasi June, so sa loob ng 6 na buwan, palagay nyo ba nagagampanan naman nila ang kanilang mga tungkulin at duty na pinangako o sinumpaan sa bayan? Ako tingin ko, oo. Kasi kita nyo naman si President Bongbong Marcos talagang walang humpay ang yung mga taktika niya, no, para sa ikauunlad ng bayan, mga investors. Sobrang daming investment ang halos ay naisarado niya na o nai-deal niya na. Kayo mga utol, anong masasabi nyo? Tuloy na natin ha. Comment nyo na lang ha. Isang mapagpalang taon ang lumipas para sa atin at sa bawat pamilyang Pilipino. Hinarap at napagtagumpayan ang bawat pagsubok na dumating sa atin. At ngayon, bilang nagkakaisang bayan, ay nasa landas na tuloy-tuloy ang pagbabangon. Ngayong 2023 ay sigurado Eto akong na. mas maraming nag-iintay sa atin na mga pagkakataon at opportunity. Kaya bukod sa luck o swerte, ay dapat laging may kasamang hard work at pakikipagtulungan. Ngayong bagong taon ay naipon ang mga mensahe ng mga netizens natin sa social media. May mga katanungan at request, kaya isa-isahin natin. Ano Bagong po taon. ang personal New Year's resolution ninyo? Matulog ng mas mahabang oras. Paabutin ng 8 hours yung tulog. Huwag lang 5 hours. Halos ganun din kagaya ng kay Inday. Talagang kailangan na matuto ako na magpahinga dahil nagkakasakit na. Hindi na dapat mangyari yun. On an even more personal level, I would like to spend more time with my family. Hindi mo na yung magagawa, no, bilang presidente. At napapansin nga natin, noong nakaraang pagbisita niya sa Europa, halos nawala na siya ng boses dahil sa kakulangan sa pahinga. I'm talking about President Bongbong Marcos. Kung napanood niyo yung speech niya, halos wala na siyang boses, no? Yun. Kulang sila palagi sa tulog dahil nga sa kanilang ginagampanang mga tungkulin. At alam ko naman, kahit sa ordinaryong mamamayan, ay nangyayari yan kapag ikaw ay talagang dedicated sa iyong ginagawa.
Okay, parang ang hirap din naman matulog talaga mga utol kapag may parang nakabimbin kang trabaho. Isipin nyo na lang. Yung dalawa na to. Sa dalawang ito, sa ating harapan, ayan, si President Bongbong Marcos at si Vice President Sara Duterte, nakasalalay ang kapalaran ng buong Pilipinas. Tama? Okay? Pa-comment yan. Tuloy na natin. Hindi na kami nagkikita eh. Namimiss ko na sila. New skills to learn. Tutuloy ko yung aking short course sa psychology. Malapit na matapos yon ngayong February. New skills, araw-araw marami akong natututunan sa trabaho ito. Mabuti lang mahilig akong magbasa. Lagi akong nag-aaral ngayon. Sa awa naman ng Diyos, ay nagagamit naman natin ang ating mga natututunan para hindi mapanis ang ating pag-iisip. Nice Maging one. fortune teller, tingnan ang palad ng isa't isa at sabihin ang nakikita niyong kapalaran. So, Mhm. titingnan ko. Oh, wow. Hindi na naman naghugas ng kapal. Merong blessing. Ano yung blessing? May apo na darating. Tingin. Tingnan natin ang gender. Marunong ka ba talaga magbasa ng ano? Girl. Gender. Saan mo na yan? Saan mo nakikita? Saan mo nakikita? Granddaughter. Magkakaupo daw. Magkakaupo daw si President Bongbong Marcos ngayong taong 2023 according kay Vice President Sara Duterte. Tingnan natin kung magkakatotoo yung hula ni Vice President Sara. Sa totoo lang, natutuwa ako sa tambalan nila, mga utol. Kasi napakahalaga niyan, no? Yung President at Vice President ay magkasundo. Kapag hindi kasi, nagkakaroon ng 'di ba? Merong something na hindi na-achieve. Kagaya nung pag umaalis ng bansa ang ating mahal na Pangulo, si Vice President Sara ang kanyang automatic nakatalaga na mamuno sa Pilipinas. So natiwala naman siya dahil nga ganyan sila close, mga utol. Okay? So, ayan, basta magkakaapo. Magkakaapo daw. According lang kay Vice President Sara at si Vice President Sara Duterte ay hindi po fortune teller, ha? Okay? Hindi po, hindi manghuhula. Okay, tuloy na natin. Teka, buburuhin ko muna yun. Kaya hindi ko kailangan tignan ng palad nito. Kukunin ko ang kapalaran niya sa pagkakakilala ko sa kanya. Alam mo, si Inday at ang puso niyan, puso ng ina. At nakikita ko yung puso ng ina, yun ang nagiging motivation niya para sa trabaho niya. Nice one. Kaya sa palagay ko, habang buhay na si Inday Sara na nasa serbisyo ng publiko. Kita mo? Nasabi Kita? mo yun nang hindi mo tiningnan yung Niya. Kita mo? Sa Ilocos, talaga iniisip lang namin, nakukuha na namin. Ano naman po ang pangarap ninyo para sa Eto bayan na, mga ngayong utol. 2023? Ako, I always pray every day kapag naka-quiet time ako for a strong, successful, and stable Philippines. Well, ako naman siguro ganun din. Sana paganda ng paganda ang buhay ng bawat Pilipino. Nagkakaisa ang Pilipinas para sa ikabubuti ng lahat. Yan ang aking pangarap para sa taon na ito, sa aking palagay. Kung ipagpatuloy natin ang pagkakaisa natin, makakamtan natin. Sa pagpasok po ng 2023 ay wala kaming duda na ang ating pagka-Pilipino ang siyang magdadala sa anumang naisin nating marating. Basta't patuloy ang pagkakaisa At pagmamahal sa bayan, siguradong tuloy-tuloy ang ating pagbangon. Ayan, mga utol, mula sa ating presidente at sa ating vice presidente na si President Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Basta may pagkakaisa, pagmamahal sa bayan, tuloy-tuloy ang ating pagbangon. Siyempre, kailangan nating magtulungan. Napakalaking hakbang, nilabas ko yan mga utol, yung para sa kaunlaran at kapayapaan ng bansa, yung sa Bangsamoro Transition Authority. Napakagandang hakbang nun. So, ang kasunod na lang nito ay magtulungan ang mga kapwa Pilipino. Hindi yan kaya mag-isa ng isang tao na ibangon ng isang bansa. Kailangan pa rin tumulong yung taong bayan. At iba pa rin kapag united. Okay mga utol, united, we rise, divided we fall. Anyway, hanggang doon lang muna. Pa-comment, huwag nyo kakalimutan mag-comment
kung anong masasabi nyo sa pamumuno ng ating President at Vice President sa loob ng 6 na buwan at ano sa palagay nyo sa mga susunod na taon pa. Anyway, muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa nyo sa pagsuporta mga utol. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po sa walang sawa nyo pagsuporta.